Dear Miss Callie, itago niyo na lang po ako sa pangalang Jelay, 29 years old. Medyo maputi, makinis, at may korte rin ang katawan dahil wala pang anak. Madalas pa nga akong pagkamalang dalaga ng iba, lalo na yung mga hindi ako kilala. Kaya po pala ako sumulat sa channel ninyo dahil minsan po akong nakagawa ng kasalanan na hanggang ngayon ay hindi ko matakas-takasan. May asawa na po ako. Siya si Ruel. Hindi niya tunay na pangalan. 39 ang edad. May hardware kaming mag-asawa sa baba ng bahay namin. Ang asawa ko ang nagmamanage. Samantalang ako naman ang taga-ayos ng mga resibo, tagabantay minsan. Maganda ang buhay naming mag-asawa. Hindi kami kapos sa pera. Ang problema ko nga lang, hindi na ako pinapansin ng mister ko pagdating sa kama. Madalas diretso tulog na lang kami dahil pagod siya. Nagsimula kami sa ganong sitwasyon nung medyo lumalaki na yung negosyo namin. Hindi na niya magawang maibigay ang pangangailangan ko. Kahit ganon, hindi ko pinapahalata sa kanya ang pananabik ko sa kanya. Pero hindi talaga mawala yung pangungulila ko sa lambing, haplos at mga halik niya. At habang tumatagal, palala ng palala ang sitwasyon naming mag-asawa. Sa kabila ng magandang kita sa hardware, ay kapalit naman nito ang panlalamig ng pagsasama naming mag-asawa. Isa rin siguro ito sa dahilan kung bakit wala pa kaming anak hanggang ngayon. At dito nagsimula na matuon ang pansin ko sa iba. Kaya nung dumating ang bagong trabahante namin na sina Waldo at Arnel, hindi rin nila tunay na pangalan, doon ako unti-unting nagkaroon ng pag-asa. Si Waldo medyo maitim, payat, pero may itsura at palangiti. Nasa edad 19 pa lang. At ang kwento, hindi na raw nagpatuloy ng pag-aaral to dahil sa hirap ng buhay. Si Arnel naman, malaki yung katawan, pero kutis kargador. Ika nga parang araw-araw nabibilad sa araw. Halos magkaedad lang silang dalawa. Hindi naman sila yung tipong gwapo talaga. Pero nung dumating sila, ay tila nagkaroon ako ng pagkakaabalahan. Good morning po, Ma'am Jelay. Bati ni Waldo habang nagwawalis ako sa tapat ng hardware. Nung oras na yon, nasa likod lang niya si Arnel. Good morning din, sagot ko. Sabay sinadya kong yumuko sa harapan nila. Medyo loose kasi yung suot kong t-shirt noon. At tila ba gusto ko silang subukan kung anong klase silang lalaki. Alam kong napapatingin sila pareho noon, pero hindi naman sila umabuso at pansin ko ang pagkailag nilang dalawa. At doon naman ako natutuwa. Gusto ko yung ganon, yung alam nilang delikado pero hindi sila makaiwas. Isang araw, habang abala ang asawa ko sa hardware, umakyat si Arnel para magpapirma sa akin ng resibo. Ma'am, pasensya na po, marumi yung kamay ko. Ayos lang, sagot ko. Nung iabot niya ang resibo, dinikit ko ng kaunti yung kamay ko sa kanya. Sabay tinignan ko siya at tumingin din siya sa akin, tsaka biglang iwas niya. Mahiyain ka pala, Arnel. May girlfriend ka na ba? Tanong ko habang nakatalikod at nag-aayos ng papel. Wala po. Talaga ba? Naku, sa laki ng katawan mo na yan Sigurado akong marami kang mapapaiyak na babae. Natawa lang ang binata. Maya-maya, pinabalik ko na siya sa baba. Pero pansin kong napakamot siya sa batok niya. Napangiti ako ng mga oras na yun. Tila ba nagkaroon tuloy ako ng malaruan. Kahit wala naman akong balak lumampas sa linya. Isang hapon,
Umuulan noon. Nasa taas ako. Nakasuot ako ng maiksing short at manipis na sando. Maya-maya, si Waldo naman yung kumakatok. Ma'am, pwede po bang dumito muna ako? Napakalakas ng ulan sa labas eh. Sa baba sana ako kaso mukhang mainit yung ulo ni boss. Wika niya. O sige, tuloy ka. Sagot ko. Sabay umupo ako sa may sofa. Napansin ko yung panakaw niyang suliyap. Umupo naman siya sa gilid ko. Tila giniginaw. Ma'am, pasensya na po. Basa po yung t-shirt ko. Sabi niya. Edi alisin mo. Nahihiya ka pa. Sabay tawa ko. Natulala siya ng mga sandaling yon at tila nahiya sa akin. Biro lang. Sabi ko pa dito sabay kindat. Pero sa totoo lang, hindi yun biro. May part sa akin na nagbabaka sakali, kahit alam kong malabo namang mangyari. Isang Lunes, maagang umalis ang mister ko para makipag-meeting sa supplier. Sinabi niya sa akin na baka gabihin siya. Wala pa sina Waldo at Arnel ng mga oras na yon, kaya ako lang sa taas. Nung araw na yon, ako ang nasa hardware. Mga bandang 9:00, kumatok si Waldo. Ma'am, may kopya daw po ba kayo ng listahan ng presyo ng mga materyales? Bungad niya. Halika, nasa kwarto, sa taas yun. Naiwan yata ni sir mo yung bagong listahan. Tara, samahan mo na lang ako para mabilis. Sabi ko sabay tingin sa kanya. Pansin ko na halatang naiilang pa rin siya sa akin. Pagdating namin sa taas, tinawag ko siya. Tulungan mo na nga ako dito para mabilis. Nung dumating siya, lumapit to sa akin. Ewan ko pero napatingin na lang ako bigla sa kanya. Nagulat ako nung tumitig din siya sa akin. Ang lapit ng mukha niya sa akin ng mga oras na yun. Maya-maya, napansin kong unti-unti niyang inalalapit ang mukha niya sa akin. Sabay unti-unting binababa yung sando ko. Pero bago pa niya magawa yung gusto niya, bigla kaming nakarinig ng mga yabag, papasok sa bahay. Nagulat kaming pareho noon. Si Sir, bulong niya, na tila hindi alam ang gagawin. Bilisan mo, dumaan ka sa likod. Pabulong kong utos, habang mabilis akong umayos ng sarili. Dumiretso siya sa likod at tumalon palabas sa maliit na bintana papunta sa bubong ng laundry area. Sakto lang na pagkalabas niya, bumukas naman ang pinto sa taas ng bahay. Jelay, tawag ni Ruel. Nandito ako sa kwartuhan. Akala ko late ka pang makakauwi. Tanong ko. Pilit kong pinapakalma ang boses ko. Naiwan ko yung wallet ko kaya bumalik ako. Nasa kwarto yata. O sige, kukunin ko na lang. Sabay lakad ko pabalik. Paglabas ko ng kwarto, hawak ko na yung wallet niya at ngumiti ako sa harap ng mister ko. Pero sa loob-loob ko, kumakabog pa rin yung puso ko. Hindi dahil sa takot na baka mahuli, kundi sa thrill, sa bawal na muntik nang mangyari. Pag-alis ulit ng mister ko, dumungaw ako mula sa bintana ng silid. Nakita ko si Waldo, pawisan habang hawak yung t-shirt niya at inaayos ang sarili. Maya-maya nagtama ang mga mata namin. Ngumiti ito sa akin. Ako naman bahagyang nagtaas ng kilay at ngumiti rin. At doon ko lalong na-realize na gusto ko yung ganito, yung may thrill. Mula nung muntik kaming mahuli ng aming trabahante sa kwarto, naging mas maingat na ako. Pero aaminin ko, mas naging pilya rin ako. Hindi na ako natatakot na magpapansin sa kanila. Lalo na pag alam kong nariyan lang sila sa baba. Minsan, hindi ko na sinasara yung kortina sa maliit naming kusina na may bintanang tanaw mula sa likod ng hardware. Minsan nagpapanggap ako naglilinis habang nakasando lang. Simpleng kilos, pero alam kong sapat na para makakuha ako ng atensyon. At hindi ako nagkamali. Dahil isang hapon, mainit ang panahon, napakaalinsangan. Umalis ulit ang mister ko para puntahan ang supplier namin.
Ako ang nasa taas ng mga oras na yon. Nagsando ulit ako ng puti. Manipis lang at maikling short. Pawisan ako kaya napagdesisyonan kong magpalit ng damit sa may kusina. Malapit sa maliit na bintana. Hindi ko na sinara yung kortina dahil sa naisip ko, wala namang tao sa likod. Habang inaalis ko pababa yung sando ko, bigla akong may narinig na kaluskos. Doon ay napakunot ang noo ko. Kinabahan ako. Maingat akong dumungaw sa gilid ng bintana at doon ko sila nakita. Si Waldo at si Arnel. Nakatago sa likod ng mga sako ng semento. Nanlaki ang mata ng dalawa nung makita nilang nahuli ko sila. Si Waldo biglang napaatras. Kahit ganoon, hindi ako nagalit sa kanila. Tinitigan ko sila pareho. Matagal. Yung tingin na para bang may nais sabihin sa kanila. Pagkatapos, sinadya kong humarap sa bintana. Sabay sinuot ko ng dahan-dahan. Yung tipong mabagal. Yung sando ko. Na para bang sinasabi ko sa kanila na huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako galit. At hindi ako magsusumbong sa asawa ko. Biyernes ng gabi. Nataong birthday ng asawa ko. Gusto niya ng simpleng inuman. Yung kami lang. Siya, yung dalawang trabahador namin sa hardware, at ako. Sa taas na lang daw kami ng bahay para daw presko. Nung araw na yon, nag-ayos ako. Nagsuot ako ng duster na alam kong manipis. Pero hindi para sa mister ko. Han, inom ka rin kahit isa lang. Sabi ng asawa ko habang inaabot niya yung baso. Kinuha ko yon sabay birong. Sige na nga, baka sakaling mag-enjoy ako ngayong gabi. Nagpatuloy ang inuman. Umikot ang tagay. Maya-maya, hindi ko na napansing nakarami na ako ng tagay. Hindi ako lasing pero mainit na yung pisngi ko. Ang mister ko naman ay tuloy lang sa kwento. Sina Waldo at Arnel, nakikinig lang sa asawa ko, pero pansin kong parang binabantayan nila ang bawat kilos ko. Ilang minuto pa, bigla na lang tumahimik ang asawa ko. Maya-maya ay napasandal na lang to sa may sofa. Han, saglit lang ha. Hihiga lang ako. Sabi niya pero maya-maya lang ay humihilik na to. Sa puntong yun, nagkatinginan kami ng dalawa naming trabahante. Tulungan niyo ako, buhatin natin siya. Utos ko sa kanila. Agad naman nila akong tinulungan. Pagdating sa kwarto namin, dahan-dahang inihiga namin ang asawa ko sa kama. Nang mailapag na siya, nagpasalamat ako sa dalawa. Salamat ha. Ay, kung wala kayo dito, hindi ko siya kakayanin. Pagkasabi ko noon, hindi sila umalis. Nakatayo lang sila at nakatingin lang sa akin. I mean, sa duster ko, na medyo nakalihis habang nakaupo ako sa gilid ng kama. Maya-maya ako nang bumasag ng katahimikan. Nga pala, baka gusto nyo ng dagdag sahod. Diretsahang tanong ko dahil sa may tama na rin ako ng alak nung oras na yon. Ano ho yun, ma'am? Sabay sabi nila na tila hindi nakuha ang ibig kong sabihin. Hindi ko muna sinagot yon. Tumayo muna ako at sinara ang pinto. Walang makakaalam nito ha. At pagkatapos nito, tapos na. Isang beses lang dapat. Sa puntong yun, mukhang nakuha naman nila ang ibig kong sabihin. At sa isang iglap, nagawa kong pagsabayin yung dalawa naming trabahador habang tulog ang asawa ko. Magkahalong kaba, thrill, at walang kapantay na saya ang bumuo ulit sa akin bilang babae nung gabing yon. Habang tulog na tulog at naghihilik ang mister ko, ay gising na gising naman ang dalawang trabahador namin sa akin sa mismong sahig, katabi ng kama namin ng asawa ko. At sa mismong kwartong yun, nangyari ang hindi dapat. Kasabay ng hilik ng mister ko, naririnig ko yung sarili kong boses na pilit kong pinipigil.
Ang uhaw na pinilit kong tinatago. Pero sa huli, ako rin naman ang nagsisi. Pagkatapos ng lahat ng iyon, tahimik yung dalawa. Pero maya-maya lang, nagpasalamat sila tsaka umalis na para bang walang nangyari. Ako, naiwan lang na nakatitig sa pader. Hawak yung duster ko na halos mapunit. Nanginginig ang kamay ko nung mga oras na yun. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa pagsisisi. Para akong biglang natauhan matapos maibsan ang pangangailangan ko na matagal kong kinikimkim. At doon ko na-realize na mali ako, na anong klaseng babae na ako. Kinabukasan, naging normal ang lahat. Ang mister ko parang walang napansin. Sina Waldo at Arnel naman, balik lang sa trabaho. Pero ako, hindi na normal. Sa kusina habang nagluluto ako ng ulam, maya-maya'y may dumaan sa likod ko. Si Waldo. Simple lang ang sinabi niya, na halos pabulong. Ma'am, pag gusto mo ulit, sabihin mo lang sa akin, hindi ko sasabihin kahit kanino. Napatigil na lang ako sa pagluluto ng mga oras na yon. Lalong gumuho ang mundo ko. Ilang araw naman ang lumipas, si Arnel naman. Habang inaabot ko ang papel ng resibo, ngiting-ngiti ito sa akin na parang may gustong hilingin. At ako, hindi na makatanggi, hindi na rin makalaban. Kasi nung sinimulan ko to, akala ko ako ang may hawak. Pero ngayon, ako na ang hawak nila. Nagsisisi ako, Miss Callie. Pero tila hindi na ako makatakas. Ayokong may skandalo sa asawa ko. Naiisip ko kasing baka magsumbong yung dalawa sa mister ko. Kung kayo yung nasa lugar ko, ano ho bang dapat na gawin nyo? Kaya pa kayong ayusin ang gusto na ginawa ko? Sana po kahit papaano ay mapayuhan nyo ako. Lubos na umaasa, Jalay. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Sa mga gustong magpayo sa suliranin ng ating sender, huwag kayong mahihiyang mag-comment down mga loves. Hanggang sa muli at maraming salamat po sa pakikinig.